Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marvel, General Torres, saka ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Naku! Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, ha? Napaka-hipokrito mo. Dapat, nung nagsisimula pa lang, binibira mo na ng binibira yan. Pero anong ginawa mo? Nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo ha, hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestiga mo? Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestiga? Wala na investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema, ang huling bulwark of democracy. Walang maasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo. Isang anak sa sinapit na kanyang ama na dating presidente ng Pilipinas. Natural lamang po yan. Kahit sinong anak ay ganyan ang sasabihin. At yung mga sinasabi niya naman eh, may batayang legal. Gaya ng pinaliwanag ko na sa inyo kanina. Kaya dapat talaga ang taong bayan, alam po ninyo, yung petition for a writ of habeas corpus, ngayong araw nito, sasagutin ng gobyerno. Meron po silang, ngayong alas 8 ng umaga, kailangan mag-file na sila. Sapagkat under the rules, sa ilalim ng rules ng Korte Suprema, kung natanggap mo yung petisyon during a weekend, natanggap nila Sabado eh. Kailangan i-file mo yan first thing doon sa Monday. Kaya magpapile sila at ang Korte Suprema ang magbibigay, siyempre pag-aaralan, na magbibigay silang desisyon. Kami po naniniwala na malakas ang kaso ng Presidente Duterte. Gaya ng inilatag natin kanina. Kasi kahit saan nyo tingnan, wala akong po pwede, no, kahit na ano pang kabalbala ng pinagsasabi nila. Ang katotohanan dyan, kaya nang sinasabi kong paulit-ulit, hindi lamang legal na pinag-uusapan dito. Political ito kasi talagang gusto nilang sirain ang dalawa. Dahil ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028 ay si Inday Sara. At ang pinakamalakas din na susuporta sa kanya na may milyon-milyong supporters ay si Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang ma-eliminate yan. Yan o talaga ang katotohanan yan. Political. Kaya tingnan nyo, tingnan nyo. Hindi ba, inumpisa nila sa congressional hearing, siniraan nila na siniraan. Yung pondo, kahit na walang batayan yun. Kung ano-ano sinasabi nila, kasi yung mga tumanggap ng pera ng confidential funds, mga fictitious, natural, fictitious. Sapagkat hindi mo maaaring ipakita yung mga source, yung mga informants mo, kasi papatayin niya mga yan. Kasi ginagamit yung confidential funds sa kalaban ng Estado. At kukunin natin yung informasyon doon sa mga naroon sa loob. Pabayaran natin. Ipagkakanulo nila ang sarili ng organisasyon. Hindi pa pwede talaga. Pangalawa,
alam po ninyo, itong congressional hearing, tumalon. Binanata na si Duterte. Pagkatapos, binanata na si Pastor Kibuloy. Binanata na rin yung SMNI. Pinasasarado. Kaya hirap na hirap ang SMNI. Kung saan na lang tayo nagpupunta. Hindi na yung regular programming natin. Hindi na yung regular tayo naririnig. Kahit saan tayo magpunta, pinahihinto ang SMNI. Pagkatapos, inumpisa na nila ang formal na pagtanggal kay Vice Presidente Sara. Ayan, nag-impeachment na sila. Tapos, nag-criminal charges pa sila. Tapos ngayon, itong si Digong na. Tingnan nyo tingnan nyo yung history. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya. Walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya dun Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinulugsa ko nga ho yung mga alter egos niya dahil file ng file sa ICC ng kung ano nung pleading. Kaya sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi na kami may jurisdiction. Nagkukontra-kontrahan kayo. O madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya, and yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siya magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O ayan, nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon, ng gobyernong ito, na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, oy, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-abang ito. Yan ang katotohanan ho dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, di lalong-lalo na. Di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Nagbalat kayo. You pretended that you are protecting the sovereignty of this country by not allowing ICC to intervene. And yet, eventually you did it. Ano man tawag mo nun?